Ano kaya? Hirap siguro maging senador, ano? Wow, grabe yung mga senador, no? Tatalino. Pero sinayang lang nila yung oras nila kahapon. Nagtagisan sila ng talino. nag, 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 may mga nagpahayag ng kanya-kanya kayong mga core bakit kailangan daw na madelay. Ang giit naman ng SP, Senate President, yung Kongreso ang unang nag-delay. Hindi nila ipinasa agad. Yun ang katwiran niya. Pagdating sa Senado ngayon, kinakalampag sila. Ngayon naman, pinaliwanag naman ni GC Escudero, Senate President. Bawat miyembro, kasi dyan, may mga judge na magiging judge. Senador judge. After the appearance of the House panel of prosecutors, there's a possibility that we will convene as a para ready kami. Wala pa. Wala pa nga po. Kaya malapit na po yung June 11. Wala pa naman talaga eh. Kasi nung pinadala yung notice na yan, it was addressed, if you notice, it was addressed to the House that they will be presenting the articles of impeachment on that date. The notice insofar as the impeachment court itself is concerned, these discussions would be very helpful, Your Honor, because this will be part of how the Senate as a body will be deciding on what to do after the articles of impeachment shall have been read and presented before the body. Yes, but Mr. President, nung in-issue kasi ninyo yung impeachment calendar last February, at least you were that detailed na sinabi nyo na po yung convening of the impeachment court. Ngayon sana po, nung dinifer si June to appearance, sana pati po yung convening as an impeachment court, nasabi na rin when that is para may idea. Well, thank you for the opportunity to clarify. Since that is our last day, this representation has no intentions of actually convening the court, if at all, on another date other than the 11th, unless the Senate... Itong si Senador Coco Pimentel ay parang outgoing siya ngayon. Hindi siya nanalo. Coco Pimentel. Kaya gusto niya para sa akin, nararamdaman ko, mag-hearing na sila sa Senado habang malayo pa yung June 30. Ewan ko kung tama ba siya. Basta grabe ang palitan, tagisan ng talino doon sa Senado kahapon. Lunes, ngayon ay Martes na eh. Matindi yung tagisan nila ng talino. Yung mga abogado, puro mga professional yan. Kasi masyado na daw naaantala. May mga nagrally nga eh sa labas ng Senado na dapat nang sabi ng mga nagrarally, dapat nang mag-hearing, pakinggan yung depensa ng mga naghain ng impeachment laban sa Vice President. Puro mga matatalino eh, nag-uutugan yung mga talino laban sa talino, katwiran laban sa katwiran. Yung sa Senado kahapon, walang hearing na nangyari, parang sinayang lang nila yung oras na nagtagisan lang sila ng talino. Ito, panoorin natin ulit. That is an impeachment court provides otherwise. So we will be convening on that date, barring any unforeseen circumstances, barring any procedural motions that will be made, and will be settled by the plenary at that time. The first paragraph refers to consideration of the articles of impeachment. The second paragraph, we were not part of the Senate that wrote these rules. The first paragraph, it mentioned... It was just pointed out to me that the rule that we mentioned earlier, second paragraph of Rule 3, yung first paragraph pala, it provides that nakapag-oath na. Nakapag-oath na ang member. So if that is now the
dividing line, we have crossed the line. So, Senate na po ito as a court. So, tingnan na lang po muli, Mr. President. Mr. President, Your Honor, the first paragraph refers to consideration of the articles of impeachment. The second paragraph, we were not part of the Senate that wrote these rules. The first paragraph, it mentions the word consideration. The second paragraph mentions the word presentation. In terms of time, presentation should come first before consideration, although as it appears, consideration was mentioned first in the first paragraph and before presentation in the second paragraph. But in terms of order, Your Honor, presentation should logically come first before consideration of the articles of impeachment. And then Where there is nothing to consider unless presented. And then in the next breath, it talks about the trial na. Yes, again, we had no part in writing these rules. Okay, I so would not yes, want to critique it as well because during those times, perhaps, this was apt and sufficient. So, Mr. President, maybe now, kasi ang media nagtatatanong sa akin, na pinapa-speculate pa ako na, just for the record, what is now the reason that His Honor has taken the initiative to reset the June 2, 2025 4 p.m. appearance of the panel of prosecutors before the Senate plenary to June 11, 4 p.m. What's It was in the the main letter reason? addressed to Speaker Martin, copy furnished to all of the senators as well as Vice President Sara Duterte. Given the meeting we had at LEDAC with His Honor's presence, several bills needed to be approved and taken up before we finally could finish and wind up the 19th Congress. Meaning to say, some bills need to be approved. Panahon yata ni Gloria Arroyo. Basta mayroong nangyari noon na impeachment na abogado. Yung nasa pinakamataas na hukuman. May mga senador na nag-judge din hanggang sa may impeach yun. Pero ito, kasi kinakalampag ng Kongreso yung Senado, nagsalita si SP, Senate President Jesus Escudero patungkol kay Martin Romualdez. Matindi yung banat nito. Sabi niya, hindi ako magiging sunod-sunuran sa iyo. Kagaya ng mga congresswoman na naging sunod-sunuran sa iyo. Panoorin natin. Ang mga kongresista tila nasasanay na diktahan ang Senado kaugnay sa gusto nilang mangyari sa impeachment. Pues kung trabaho ng ilang mambabatas na maging sunod-sunuran kay Speaker Romualdez na gusto klaro itong impeachment na ito, hindi namin trabaho yan sa Senado. Hindi ko rin trabaho yan bilang tagapangulo ng Senado. Para sa akin, Supalpal si Martin Romualdez dito. Grabe. gagampanan namin ang aming tungkulin ayon sa aming paniniwala na tamang proseso na naaayon sa batas. Nung inupuan nila na mahigit 2 buwan itong impeachment complaint, may narinig ba sila sa amin? Nakalagay din sa rules nilang immediately ibibigay ng section yung impeachment complaint sa Speaker. Hindi nila ginawa yon sa loob ng mahigit 2 buwan. May narinig ba silang reklamo? Yun, tingnan ninyo, na-delay. Sa loob ng 2 buwan, hindi nila inobliga. Yung Senado, hindi inobliga yung Kongreso na immediately ipasa agad. Ibig sabihin, sila yung sa Kongreso ang nag-delay. Pero wala silang narinig sa Senado. Mali lang yung sinabi niya. Jesus Escudero. Tama sa amin, ginalang namin ang kanilang pasya, proseso at pagdidesisyon. Yan sana ang inaasahan ko rin sa kanila. Subalit maging ganun pa man, hindi ko pwede silang gawin, piliting gawin o hindi gawin ang partikular na bagay. Gayon din sila. Kung nais nilang maging sunod-sunuran sa gusto ng kanilang speaker, pues hindi po namin trabaho yan. Wala.
pahiya. Supalpal ka ngayon, Martin Romualdez. Tapos kinakalampag nila ang Senado. Grabe ngayon ang balitaktakan doon sa Senado eh. Trending na trending ang Senado. Ano kaya? Hirap siguro maging senador, ano? I-compare natin sila. Yung mga kongreso, nasa kongreso, at yung mga nasa sa Senado, doon sa mga local. Kasi mayroon akong idol eh, na mayor. Hindi lang siguro ako, marami siguro may idol niya. Si Isko Moreno. Paano ba niya ipatupad yung batas sa kanyang nasasakupan? Panoorin natin. Ito, ngayon yung nakaputi, si Isko Moreno. Yung mga kaharap niya, parang mga kanyan eh, parang nasa highway. Yung, ito, panoorin nga natin. Pag hindi nyo tinuro sa akin yung nasa video, lahat kayo tatanggalin ko. Ang dami yan. One head, isang papunan, kasalanan ng lahat. Pag hindi kayo nagsumbong ng kapwa ninyo nangungutong, damay-damay tayo lahat. Alam pananahimik ninyo yung pagpayag ninyo. Kung gusto nyo ng trabaho, meron kayong trabaho. Kung ano porbensyo, mga pribileyo ka, iba doon, ibibigay ko sa inyo. Pero yung mangutong kayo, sa isang nagkasala na eh, okay na eh. May mali, 3 pasahero sa isang motor. Tatay, nanay, anak. Oh. Hindi may violation, titikitan na lang. Titikitan na lang. Pag tikit, uwi na, may trabaho ka na, titikitan ka na. Kinausap ko kayo. Hanggang hindi ko nakikita. Isuko niyo na. Kilala na niyo yun. Nasa video. Ha? Kilala niyo yun. Huwag kayong kopya. Okay na eh. O diba? Ayan si Mayor Isko Moreno. Mayor ngayon sa Manila. Siyang nanalo ngayon. Kaya yung mga talunan eh, hindi na may pinta yung mga mukha. Ito, panoorin natin yung mga natalo ng mga congressman. Ano yung itsura nila. Mamimiss ko kayo lahat. Lahat nating mga kasamahan. Okay, so we will be terminating this joint committee hearing on the part of the Committee on Public Order and Safety. This joint committee hearing is now terminated. On the part of the Committee on Public Information, this committee hearing is now terminated. Nawala yung mga yabang nila eh. Yan si Abante, nung kaharap niya si Digong, ang yabang-yabang niya noon. Balbas, grabe yung balbas. Tapos kung makatingin, parang hindi siya bababa sa pwesto eh. Ganyan din si Dan Fernandez, ang yabang-yabang din niya. Eh, pinagmamalaki yan ni Epipanyo, mga idol daw niya. Saan na sila ngayon? Wala na. Tingnan nyo yung mga muka. Parang mga maamong tupa. Wala na. Sabi nila, close. Wala na. Wala na. Tuwang-tuwa yung mga pinatawag nila doon sa TRICOM hearing nila. Sigurado yan, nagpiesta. Yan yung mga mukha ng mga talunan. Ay, no. Maraming salamat po sa patuloy ninyong panonood sa aking mga video. Mag-ingat po tayo lahat.